pinakamataas na papuri na nauukol sa kanyang pangalan. At tulad ni David, awitan natin papurihan ng Diyos, tayong kanyang mga nilalang, lahat nga ay magpuri at siya ay pasalamatan. Banggitin ng bawat isa na tunay na dakila ang kanyang paghahari. Ating ibalita na siya'y makapangyarihan, dakila ang mga gawa, at sa malasakit ay sagana. Tayo na, pag-isahin natin ang ating mga puso at diwa sa pagsamba at pupuri sa ating Diyos na nagsabing, "Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan." Manalangin tayo. Panginoon, lumalapit po kami sa banal niyong paanan, may pagpupuri at pagpapasalamat sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Marami po kami tinataglay na takot, ang kabalisahan at agam-agam. Sa aming pagsamba, umaasam po kami na mabusog sa iyong mga salita. Ikaw ang tinapay ng buhay. Ikaw po, O Diyos, ang tagapagkaloob ng tinataglay naming kalakasan at inspirasyon sa mahirap na buhay. Kaya naman, ihanda po kami ng banal na Espiritu upang patuloy na maiyayag namin ang aming pagpupuri at pagsamba sa dakila mong pangalan. Amen.
wala namang Diyos. Ang sabi ng hangal sa kanyang sarili, silang lahat ay masasama, makilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala nga, wala. Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, isang kataruhay kanyang sinisiyahan. Tinitingnan kung may taong marunong pa, na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama, wala ni isa man. Wala nga, wala. Ang tanong ni Yahweh, di ba nila alam itong masasama? Lahat na ba'y magmam? Itong aking bayay pinagnanakawan at akong si Yahweh ay ayaw langinan. Halina, lumapit tayo sa Panginoon na laging nakamasid sa atin. Ibuhos natin sa kanyang paanan ang mga bagay na humahadlang sa atin upang kilalanin siya at tanggapin ang kaloob niyang kapatawaran sa lahat ng nagawa nating kasalanan. Gumawa tayo ng ilang sandali ng katahimikan para sa pagsisisi. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour in joy or pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, most holy one. Oh, make me thine indeed, thou blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Malawak ang nasasakop ng habag ng Diyos, masagana ang kanyang awa, naabot nito ang lahat. Siya ay nakikinig at handang tumulong, lalo na sa sinumang taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Ipagdiwang natin ang walang hanggang pag-ibig ng Panginoon. Pinanumbalik tayo nito sa kanyang tabi at binigyan ng katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Napakabuti ng ating Diyos. Salamat sa biyaya ng kanyang pag-ibig at habag.
Ang unang pagbasa ay mula sa ikalawang aklat ni Propeta Samuel, chapter 11, verse 1 to 11. Si David at Betseba. Nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno, pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Batseba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Ipinakuhan niya si Batseba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan siya ni David. Pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Batseba nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na papuntahin sa kanya si Urias na Heteo. Iyon nga ang ginawa ni Joab. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Urias, "Umuwi ka na at sipingan ang iyong asawa sapagkat nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay." Lumakad nga si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng regalo para sa tahanan nito. Ngunit hindi pala ito nagtuloy sa kanila. Sa halip, doon siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David at sinabi niya kay Urias, "Hindi ba't karating mo lang buhat sa isang mahabang paglalakbay? Bakit hindi ka umuwi?" Sumagot siya, "Ang kaban ng tipan at ang mga kawal ng Israel at Yuda ay nasa mga tolda lamang. At sa labas naman natutulog ang aking pinunong si Joab at ang inyong mga punong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi po maatim ng aking kalooban, ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa. Sa harap ng Diyos, hindi ko po magagawa iyon." Ang salita ng Panginoon. Ang aralin ng Ebanghelyo 1, chapter 6, verse 1 to 21. Ang pagpapakain sa 5,000. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang pakswa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang mga napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 200 sa laping pilak ng tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tigkakaunti." Sinabi ni Andres sa kanya na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? "Paupuin ninyo ang mga tao," sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na yon.
umupo nga ang mga tao sa kanilang may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi yon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang." Ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kain mula sa 5 tinapay na sebada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan." Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipiliting siyang gawing hari. Kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Nang magtatakip-silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na ay wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwan na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa sila, pinasakay si Jesus, at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. One, two, three, four. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life at the feet of Jesus, lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. Why don't you give them to the Lord? He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised us a heart full of singing. At the very thing that once caused pain. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. And He will turn your sorrow into joy. Give them all to Jesus, lay them down.
all to Jesus, lay them down. Give them all to Jesus, lay them down. Kahapon ay natalakay sa web seminar na pinangunahan ni Kuya Jojo Aguas ay patungkol sa mental health seminar. Sa ating panahon, sa panahon ng pandemya, ay maraming mga taong dumaranas ng depression dahil sa kanilang mga nararanasan. May mga tao naman na dahil sa hindi sila sanay sa nangyayari ngayon at hindi nila nagagawa ang kanilang nakasanayan noon, ay tila nagkakaroon ito ng problema sa kanilang pag-iisip. Nagiging malalahanin sila at kung anong mga bagay pa. Sa mga nangyayari at sa mga eksplanasyon patungkol sa mental health problem, ay hindi nalalayo ang senaryo ng mga tao sa panahon ni Jesus. Sa nabasa sa teksto kanina sa Ebanghelyo ni Juan, may dalawang senaryo dito tayong makikita. Una, ang pinakain ni Jesus ang 5,000 tao at ang pangalawa ay ang lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Sa unang senaryo ay makikita natin na may 3 puntos na ipinapahayag ang senaryong ito. Una, nang tinanong ni Jesus si Felipe, saan tayo makakabili ng pagkain para mapakain ang mga taong ito? Tinanong niya ito upang subukan si Felipe kahit alam niya ang kanyang gagawin. Sa ating buhay, meron nga tayong mga dinaranas ng mga problema at mga pagsubok. Tulad ng sinabi ng teksto, tayo man ay sinusubukan ng ating Panginoon, hindi upang parusahan, kung hindi sa pamamagitan ng ating isip, tayo ay makakapag-isip ng mga bagay na maaaring solusyon sa ating mga problema. Tinitignan ang ating kakayanan na dapat din naman nating makita na ang Diyos ay nagtitiwala na makakaya mo ang anumang mga problema na iyong kinakaharap. Tulad ng pag-aaral kahapon patungkol sa mental health problem, mapaglalabanan natin ito at mapapanatiling malusog ang ating pag-iisip, emosyon at kaluluwa kung tayo ay may positibong pag-iisip. Sa lahat ng mga paghihirap na sitwasyon ay nagiging positibo pa rin ang ating pag-iisip. At higit sa lahat, tayo ay nananatili at nagtitiwala sa Diyos. Ang pangalawa dito na ating makikita sa Ebanghelyo ay sa verse 7. Sumagot si Felipe, sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tigkakaunti ang bawat isa. Patunay lamang na si Jesus ay hindi lamang isang guro, kung hindi isang kaibigan na handang makinig sa ating mga inaing at kadahilanan. Walang sinabi si Jesus kay Felipe na mali ang kanyang rason. Ang sinabi ni Felipe ay katotohanan na ito ang kakayanan ng bawat isa. Ang kapaparanggot na sahod mula sa kanilang pinaghirapan o pinagpaguran ng 8 buwan ay hindi pa rin sasapat upang mapakain ng kakaunti ang napakaraming tao. Kaya huwag tayong matakot na sabihin kay Jesus kung ano ang problema mo o ang problema natin, kung ano ang iyong kinakabahala. Mauunawaan tayo ng Diyos. Tulad ni Felipe, pinaliwanag ni
Filipe kay Jesus kung ano ang sitwasyon at kung ano ang kakayanan ng bawat isa. Alam ng Diyos ang mga bagay na yan. Sapagkat tayo ay Kanyang tinuturing bilang mga kaibigan, bilang mga kapatid. Kaya huwag tayong mahiya sa Kanya. Voice out ang iyong nararamdaman kung ano nilalaman ng iyong pag-iisip. Mali man to o tama, pakikinggan tayo ng Diyos. Ang pangatlo dito ay sa verse. Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niya na si Andres, na kapatid ni Pedro, may isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda. Pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Sabi ni Andres. Tunay na madaming tao dahil maliban sa 500 o 5,000 bilang pa lamang yon ng mga kalalakihan. Idagdag mo pa ang bilang ng mga kababaihan at ng mga batang naroroon, ay hihigit pa ito sa 5,000 sa panahon na iyon. Kaya nga si Andres ay dinala niya ang isang bata kay Jesus na mayroong 5 tinapay at 2 isda. Sabi ng mga scholar, kadalasan pag binasa natin ang tekstong ito, ang unang uunawa sa ating pag-iisip sa parting ito ng pagpapakain ng 5,000, pinadami ni Jesus ang tinapay at isda na literal niya itong pinadami. Parang isang magic. Pinalago, pinadami ang tinapay at ang isda. Subalit sa mga scholars, mas nais nilang makita ang senaryo kung papaano nabago ang mga puso ng mga taong naroroon. Kaya nagkaroon sila ng himala sa kanilang buhay, sa kanilang sarili, upang kung anuman ang meron silang dalang pagkain, ay ibibigay din nila kay Jesus, tulad ng ginawa ng bata, upang ipamahagi din ito sa iba. Nang makita nila na ang bata ay handang ibigay kung anong meron sa kanya, nahipo ang kanilang damdamin at nagsigayahan na rin sila upang ipamahagi ang mga dala nilang pagkain at kung anong meron sila. Sa ating panahon, lalo na sa panahon ng pandemyang ito, ay naalala ko ang pangyayaring at nahihalin tulad ito sa pangyayaring naganap na tinatawag nating community pantry. Ayon kay Google, a community pantry is a service that provides food directly to local suffering from food insecurity. Isang bagay, isang gawa, isang serbisyo na napagbibigay ng direktang pagbibigay ng pagkain sa mga lokal na dumaranas ng kagipitan pandating sa pagkain. Isa itong pagkilos upang tugunan ang iba o tulungan ang iba sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain na walang bayad. Kumuha ayon sa pangangailangan sa isang araw at magbigay ayon sa kakayanan. Kahit na nasa panahon tayo ng pandemya, kahit papano ay nakakasurvive tayo dahil sa mga ganitong pagtulong ng iba. Maraming nakakain o maraming nakakain sa mga nakaranas ng ganitong gawain. Nakabawas ng alalahanin dahil natulgunan ang kanilang mga pangangailangan sa araw na iyon. Tulad ng ginawa ng bata, yung kabutihan na ginawa niya ay nagbunga ito upang ang lahat ng nakasaksi sa pangyayaring iyon ay ibigay din ang meron sila. Sa community pantry na
na ang babaeng nagpaumpisa nito ay nagbunga din ito ng kasunod na gayahin ng kanyang kabutihang ginawa. Hindi lang sa Metro Manila, kung hindi nangyari din ito sa iba't ibang dako ng ating bansa. Miski ang mga simbahan at mga non-government agency ay organization ay nagbigay din sila o naggumawa rin ng mga ganitong mga community pantry. Dito sa amin sa San Antonio, Zambales, ang kapulisan namin dito ay naggawa din sila ng community pantry noon nung kasagsagan ng ECQ, GCQ na limitado ang mga taong lumabas. Kaya naman karamihan sa mga tao ay walang trabaho. Kapag walang trabaho, walang mapagkukuha ng sweldo at walang pera para pambili ng mga pagkain. Pero salamat sa mga ganyang gawain na community pantry, maraming mga tao natulungan sa mga panahon na yun na ang problema nila sa isang araw ay natugunan sa pamamagitan ng pagkain. Sa senaryo naman ng lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig ay isa lang naman ang nais kong makita natin dito. Doon sa verse 21 na sinabi, kaya pinasakay nila si Jesus sa bangka at nakarating agad sila sa kanilang pupuntahan. Kapag si Jesus ay wala sa ating mga buhay, magiging magulo, tuliro ang ating mga sarili. Puno ng takot, tulad man ng mga naranasan ng mga alagad. Nung hindi pa nila nakakasama si Jesus sa bangka, ay natatakot sila sa unos ng bagyo, sa mga alon na kanilang nakakaharap. Natatakot sila. Subalit nang nandyan na si Jesus at pinasakay na nila sa kanilang bangka, naging madali ang kanilang paglalakbay at nakatungo agad sila sa kabilang layo. At yung takot na umiira sa kanila noon ay nawala dahil kasama na nila ang ating Panginoon. Gayon din ang ating buhay. Kung wala si Jesus sa atin, kulang ang ating buhay. Kahit nasa atin ang kapangyarihan, karangyaan, pero kung si Jesus ay wala sa atin, kulang ang ating buhay. May kulang sa ating buhay. Wala tayong kakontentuhan. Nandoon pa rin ang kalungkutan. Nandoon pa rin ang mga magulong buhay. Pero kung si Jesus ay nasa ating buhay, kahit simple lang ang ating pamumuhay, hindi tayo mayaman, pero magkakaroon naman tayo ng kaligayahan, kaayusan ng buhay, payapa ang ating isip, ang ating puso, kapayapaan na umiiral sa ating tahanan. At ang ating puso ay puno ng pagmamahalan at pananalig. So anong aral ang ating napulot sa araw na ito? May 4 na bagay tayo dapat matutunan. Una dito, na ang pagsubok sa ating buhay ay pag-ahasa sa ating kakayanan at pagpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya wag natin itong tingnan na parusa. Kung hindi tignan natin ito na isang bagay na tayo ay pinagkakatiwalaan ng Diyos, na maaari natin masolusyonan ang ating mga problema sa pamamagitan ng tulong niya. Alam naman niya na makakaya natin at mapagtatagumpayan natin ito dahil kasama natin ang Diyos. Emmanuel. Ang pangalawa ay si Jesus, ang ating kaibigan at kapatid na masasanggalan sa oras ng problema. Handa siyang makinig sa ating mga iniisip at turuan at tutulungan niya tayo sa ating mga alalahanin na masolusyonan ang mga bagay na ito. Pangatlo ay ang
pagtitiwala natin o ipagkatiwala natin kung anong meron tayo. Na ibigay din natin ito kay Jesus. Sapagkat ito ang kanyang gagamitin upang maging kasangkapan para ma-resolba ang mga problema mula sa iyong sarili, pamilya, kaibigan, at kapwa-tao. Dahil sa pagbibigay mo ng iyong buhay sa Diyos, makakatulong ka upang mabago ang iba at matulungan din sila sa kanilang mga suliranin. Kaya ang pagbibigay ay nakakapagbigay ng malaking milagro sa iba. Tulad ng ginawa ng bata. Nagtiwala siya, ibinigay niya kung anong meron sa kanya, ang tinapay at isda. Pero dahil sa kanyang ginawa, ang problema ng araw na iyon ay nasolusyonan dahil pinagpala ito ng ating Panginoon. Ang pagbibigay ay hindi lamang sa pamamagitan ng material na bagay. Maaari din ang iyong oras at atensyon upang pakinggan ang mga inaing ng iba. Sa pamamagitan nito ay mapapagaan mo ang damdamin nila at makakatulong upang ang kanilang mental health problem ay patuloy itong maging malusog at hindi sila sahahantong ng pagkakaproblema sa pag-iisip o sa kanilang emosyon. Pagkos sila ay patuloy na magiging malusog, maligaya at payapa. Madami ngayon na dumadanas ng mga mental health problems dahil sa mga hindi maganda nilang nararanasan sa kanilang buhay. Kailangan ng iba ang iyong pakikinig. Wala man lang tayo pero meron tayong tenga na handang pakinggan ang kanilang mga hiinaing. At ang pang-apat ay ang tanggapin si Jesus sa ating buhay upang ating buhay ay may tamang direksyon at may kapanatagan, may kaayusan at puno ng pag-ibig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Painyaya sa paghandog. Maging kalakasan nawa ng ating loob ang mga salitang ito na binanggit ng Haring David. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan. Hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginagawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. At sa pagkalugmok, sa panghihina ay kanyang hanguin. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang, anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Kung paanong bukas palad tayong pinagpapala ng Panginoong Diyos sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Bukas palad din tayong magbalik ng pasasalamat sa Kanya sa pamagitan ng pagkaloob ng ating mga alay, mga pangako at ikapu. Gumawa tayo ngayon ng masayang paghahandog.
whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Panalangin sa mga handog. Sa aming mga kamay, tila hindi sapat ang mga kaloob na ito ng aming inaalay sa iyo. Panginoon, ngunit ang iyong mga kamay na mapagpala, anumang maliit ay sumasagana at dumadami na nagagamit para sa iba ay pagpalain din. Salamat o Jesus, sapagkat patuloy mo po kaming ginagamit at anumang aming nakayanan upang ang iyong ministeryo ay magpatuloy at lalo pang dumami ang maabutan ng iyong malasakit at habag. Pagpalain mo po ang aming mga handog kasama ang aming mga buhay. Amen. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Filled with messages from Thee. Take my love, my Lord, I pour at Thy feet its treasure store. Take myself and I will be ever only all for Thee. 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 The Lord lift his countenance upon